Ito guys, gawa natin ng diagram to guys. Yung fish standard na high current siya. Malakas yung high current niya doon sa tubig. Malakas yung ground niya kasi yung primary niya ay doble yung kawad niya, pero ganito yung pagkagawa niya. I-drawing natin. Ganito yan guys, oh. Yung primary to guys, primary. Sa transformer lang tayo. Tapos ito yung primary mo, number ano to? Number 14.5. Yan. Tapos naman secondary. Dito yung secondary. 21.5 to secondary. Secondary. Gawa natin ng diagram yung ano ko. Fish standard. Dito ay 21.5. Pakipalo na lang guys. Bali ano to guys. Bali tatlong coil na ginagamit ko. Yung ito. First. Tapos yung secondary. May pangatlo pa. Una to. I-rewind dito. I-rewind. Ganyan. Tapos pangalawa, secondary. Pagkatapos nito, ito sunod, secondary. Sunod sa secondary, may pangatlo pa siya. Dito na lang yung lambiran lang natin. Ito, 1, 2. May number 3 pa. Dito na lang number 3 natin. Para hindi tayo mahirapan magda-diagram. Yung panghuli guys, yung number 3. Yan. Yung panghuli guys at saka yung panguna, magkadugtong yan guys. Yung lahat ng yung beginning, kunwari beginning to, yung panguna at saka yung pangatlo, beginning. Magkasama yan guys. Tapos yung ano naman dito, yung ending dito, yung first at saka yung third magkasama. Parehas yung sukat niyan. Dalawang 14.5 into 14.5 American wire gauge. Yan guys. Tapos yung paglagay ko naman sa ano diyan, capacitor. Yung lagyan ko man ng dito guys ng ano, ng contact point. Ito dito banda ay negative, ito negative. Negative to. Paglagay ko naman sa capacitor yan guys, ganito yan guys. Dito yung number 14.5 magkadugtong yan, beginning. Yung beginning at saka ending beginning, dalawang beginning magkadugtong. Tapos yung ending, dalawang ending magkadugtong din yan. Tapos yung ending nito at saka ito, kunwari ito yung beginning ko. Beginning, ito yung ending. Sa secondary, yung ito jumper to guys. Jumper dito. Jumper yan dito. Jumper siya, jumper. Yan. Bali ang output ko dyan guys, yung terminal output, ito na yun. Ito yung isa, ito. Yung ending dito. Output yan, negative dito. At saka ito yung ano ko, yung positive. Positive sa puntang rod to. Tapos ito din yung papuntang ano sa diode. Kunwari ito lang yung supply mo guys. Yan, supply yan. Lagyan na natin to. Supply. Basta supply yan dito guys. Dito supply. Yan. Yan ang pag-rewind ko niyan guys. Yan oh. Yung dito, dalawa
una kong nirewind yung ito, number 1, una, pinaikot-ikot ko dyan. Sunod, secondary. Pinatungan ko pa ng number 4.5. Bali, 3 layer to, 3 layer din to. Tapos dito, ang layer nito ay number 14 layer to, 14 layer. 14 layer to guys. Ang number niya 21.5 American wire gauge. Yan guys. Yan. Tapos yung paglagay ko naman sa capacitor yan guys, ganito naman yan guys. Yung sa previous video ko, ganun yung pagkagawa ko. Yung dito yung capacitor ilagay to. Yung 5 microfarad dito, 5 microfarad. Kahit 10 microfarad pwede dyan. 5 microfarad, 440 volts. AC to AC. Ito, wala dito sa beginning tapos ending, magkadugtong dito ang capacitor dyan. Tapos naman, yung dito sa contact point, yung may daglagyan ko pa ng ano dito guys, isang capacitor. Yung sa ano to, capacitor ng microwave. Yan guys, dito guys. Yung capacitor ng microwave to, capacitor dito. Bali ang 1.0 microfarad. Sa contact point yan guys ah. Tapos 2,200, 2,000 ilan ba yan? Value ko ay 2,100 volts pala siya. 2,100 volts. Dito yung sa contact point guys, may capacitor yan, nakakonect yan dito oh. Sa ending, tapos dun sa top yung sa supply, sa dito na negative na to, negative na to guys. Yan. Tapos yung ito yung output mo, dito yung output mo. Kunwari itong output mo. Ito na talaga yung output mo. Pag walang capacitor yan, nag-i-spark yan. Nilagyan ko ng capacitor naman yan na ano, 2.5, yung pang electric pan guys. Microfarad, 450 volts. AC. Ito mo negative, ito yung positive mo. Output to guys sa PC scanner mo. Yan guys. Pero dito may nilagay ko pang diode nito, diode. Nilagyan ko pa ng diode dito. Dito niyan. May diode pa to. May dito kunwari. Ito yung positive mo sa diode mo. Drawing tayo diode dito. Positive. Tapos negative. Dito yung negative. Negative. Ito yung positive mo. Diyan. Diyan. eSIM output mo daw. Punta itong battery. Yung dalawa nito. Tapos may ano ko pa dyan, yung relay. Nilagyan ko pang relay. Diretso na to sa ano to. Sa battery. Yan. Pero sa previous video ko, mayroon ako nito. Ito negative yung isa. Positive. Tapos paglagay ko ng ano dito, magawa mo na akong relay. 85, 87 to. 87. Tapos circuit 30. Circuit 30. Tapos yung mag-coil mo. Yung coil mo ay 85, 86. 85. Yung 85, yung 86 mo, guys, sa magnetic coil to guys. Yan. Ito ilagay mo dito sa ano. Yung 86 ilagay mo dito sa negative. Diyan, jumper mo dyan. Tapos dito, dito sa circuit 30, may kuha ka isang wire dito. Tapos ilagay mo dito sa, maglabas ka ng wire sa 85. Tapos ito nang sa switch mo. Normally open to guys. Normally open. Ito yung switch mo. Yan guys.
intindihin nyo dito yung ano, yung kawad na dalawang malaki. Ganito yan. Hindi ganun natin pag-drawing para mas madali. Number 14, dalawa. Number 14.5. Tapos yung ano, yung kasunod secondary 21.5. Pangatlo 14.5. Pangatlong 14.5. Yung pangatlo. Lagyan mo ng piece paper nito. Tapos isunod tong 14.5. Pagkatapos sa 14.5, palo yung lagyan mo ng piece paper ulit. Tapos sundan mo yung 21.5. Pagkatapos sa 21.5, pero ito wala mo nang patong-patong lang siya diretso, wag mo nang lagyan ng piece paper. Pagkatapos na lagyan mo ng piece paper, tapos ipatong mo naman itong 14.5. pero ito yung ending nito, mag jumper yan dalawa dyan. Tapos yung beginning dito, beginning din dito, jumper yan. Yan ang diagram niya guys. Oh, yan. So yan guys. Oh, testing natin guys. Yun o, ito yung diode niya, sinasabi ko yun o, yung mga kapasitor o. Yan. Sa previous video ko, mayroon kong diagram doon. Automotive circuit o. 30 to 87, switch. Tapos 85, 86, yun ang sa coil mo. Guys, kasing tagahawak guys. Pakipalo na lang sa ano ko guys, sa YouTube channel ko, For The Win Vlog guys. And then pa like naman. Tagahawak guys. Hirap. Tapos yung kawad, yan hindi masyado makita dito sa ano. Yan doble yan dito. You know, doble yan dito. Kunin ko yung pencil guys. Yan dito, doble yan. Dito doble yan, dito doble. At saka jumper, ito yung jumper. Ito na yung output niya. Dito. Dito makita natin sa likod. Sa diode. Kita ko sa inyo yung jumper. Sa kawad. Yun guys, sa diode oh. Yun oh, positive. Yun ang beginning. Yan guys oh. Pag i-jumper ko yung kapasitor, walang high voltage na lalabas doon. Ang output pala nito guys, umabot ng 740. Depende sa adjustment mo dito. Pag madiin, dito medyo malapit sa bakal, mataas yung ano niya, voltahe, pero low current niya. Pero mababa yung voltahe, mataas dito, pero high current. Malakas siya sa tubig pag ganun yung design mo, dubli kawad. Hindi yun sabihin na dubli kawad, sabay sila, hindi yun. Yung pagkatapos ng sa secondary, papatungan mo ng 14.5. Yan guys. Oh. Pakipalo na lang guys. Pag di kayo nalinawan nito guys, ulitin natin to yung pagka-design. Basta ang kapasitor ganito, maganda yung pagkalagay ng kapasitor ganito pagka-design. Yung sa previous video ko, panoorin nyo yung paglagay ng kapasitor. Kasi parehas lang yan. Yung paglagay nito. Pero ito guys, jumper yung design nito, jumper. Ito yung jumper. Dito. Kasi sayang kasi yung voltahe nito kung
yung voltahe at saka yung current kung hindi mo i-jumper. Kasi malakas talaga siya kasi dubli kawad. Yan guys. Ipakita ko sa inyo guys yung voltahe. Pag naka-terminal to guys, yung kapasitor na ito dito, naka-jumper yung kapasitor ng electric pan, yung 2.5. Ganito yung voltahe niya. 288 volts. Yan yung kapasitor na yan yung sa output. Pag tinanggal ko yan guys, ganito yung output niya. Pag dinisconnect ko lang yung isang wire. Tingnan nyo guys. Pakipalo na lang sa page ko guys. For the win. 740. Yan guys. Yan ito kalakas guys. Malakas siya. Tapos pag i-declap mo dito, malakas talaga dito sa dumiklap sa pag i-declap mo yung wire doon sa Kaso lang guys, walang tagahawak eh. Hindi ko maano. So lang guys. At saka kagandahan nito, hindi siya umiinit. Kasi yung heatsink niya maganda, makapal. Walang init talaga siya. Wala. Kasi makapal yung heatsink niya. Maganda kasi yung ganitong design kasi hindi malakas sa battery. Yan guys. Pag inverter ay 2 oras lang yun. 3 oras ubos na yung battery mo. Yan guys, ganun lang ka simple. May diode para hindi mag reverse yung voltahe papuntang battery. Hindi mag-backfire. Protection sa circuit yan guys. Tapos may fuse. Yun, fuse. Sa positive line. Ito yan guys, nakalagay yung fuse dyan. Sa circuit 30, may fuse dito. Na 30 ampere. Yan guys. Yan. Huwag niyong kalimutan guys na guys, yung like naman at saka paki-follow na lang sa page ko for the win vlog. Tapos kung may question, comment na lang kayo guys. Bye bye. Thank you for watching. Tsaka pala nito, kalimutan ko pala sa sinabi. Ito pala yung niya, yung thickness niya, square to guys, 32 mm squared. Tapos yung sa gitna niya, inside 127 yung inside niya. Tapos yung pinakahaba pala niya 162 mm. Ito yan guys, ang malaki siya guys.